Hello guys! Good evening! Good evening po sa inyong lahat guys and welcome to Kuruti Radio, the voice of the OFW. And welcome guys to Pinoy Expat. And you know, Miss Lynn, napaka-special of course ng episode natin tonight is because for the first time I think, no, especially sa social media pages na nakikita ko online, this is the first time that we have here, of course, one doctor. Ayan. Maganda na, matalino pa. Wow. Di ba? Na talaga namang she's here, guys, na nagpuyat para sa atin para makatulong tayo to give informations to all of our listeners and to all of our viewers sa ating video ngayon. Yes. Okay, would you like to greet muna Miss Lynn before we properly introduce our special guest for tonight? Well, good evening po sa lahat ng nakikinig ngayon sa Kuruti Radio. And thank you for tuning again at the Kuruti Radio, Okay. the voice of the OFW. Okay, so tonight guys, we are very lucky. Sabi ko nga po, it's because ako personally in my 5 years being a vlogger, ngayon lang po ako nabigyan ng pagkakataon na guys, ito po, maririnig po natin from the medical experts. Ano nga ba yung mga bad effects and what are yung mga things na dapat gawin natin. Kapag may sakit ka, lahat na ng problema sunod-sunod na yan. Okay? So now, wag na po natin patagalin. We would like to welcome and introduce, of course, Doc Becky Desiderio. Hi, good evening. Good evening. Good evening po sa mga tagapakinig ng Kuruti Radio. Ayan. So, Doc, thank you so much for staying sa ganitong oras para lang makasama kami at para sa ating mga viewers. It's a privilege po ng The Medical City na makasama kayo at yung mga kababayan natin na nakatune in sa radio. Oh yes, this is actually the first time that I visited this clinic nila. Akala ko maliit lang, but when I went inside na, I was surprised. Ang laki pala talaga, and they got like 20 plus 22 rooms. Yes. Ayun. And I believe, Junie, ito rin isa sa mga, or this is the first Yes. medical clinic ng mga Filipino Exactly. in the Middle East. In the Middle Wow, East. congratulations! Thank you. Yes. Actually, the Medical City Dubai po is the same branch of the Medical City Philippines. Yes. Okay, And the this one is- in Ortigas. Yes, ano? the one in Ortigas. In the Philippines po, we have 5 hospitals. Ortigas, South Luzon, Pangasinan, Clark, and Iloilo. Kapag di ba parang you have medical city sa SM? Yes, sa and then Pilipinas? we have 42 clinics also in 42 the clinics all over Philippines. Opo. At meron din po tayong hospital sa territory of Guam sa Amerika. And that's the only Filipino private hospital in Micronesia. Wow! So nakaka-proud talaga, Julie. No, tsaka nakakatuwa to know that, malayo ka sa pamilya mo and kapag nagkakasakit ka, you know that there are still Filipinos, okay, na Exactly. nag-aalaga sa atin. Kasi iba pa rin talaga yung confidence mo na ang nagre-reseta sa'yo Tama. at ang napagkukwentuhan mo ng problema mong medical is yung kapwa mo Pilipino. Yes. Okay. And I believe all the doctors here, Doc, is Filipino. Opo. We have an all-Filipino staff, all-Filipino management po. Wow. Alright, so masarap yun. Siguro mas mapapadali ang paggaling mo. Tama, Kasi nga, exactly. oo, Sabi iba nga po- mag-alaga ang Pilipina. Yes, daw sabi nga po, ay meron tayong tender loving care. Yun daw yung Yes. secret ingredients ng mga Pilipinong manggagamot. Ang galing. Okay, so ngayon Doc, since nakasama ka namin, we would like to know your life story, okay? Back in the Philippines, pumunta ka ba ng UAE or ng Dubai as a doctor na or... Actually, I was in the middle of my training for internal med Okay. when I was in the Philippines. Then I chose to come to Dubai because I have to be with my husband. My husband po kasi is the pilot for the Emirates Yeah. Airlines and si Captain Frank. Oo. Yes. Nasama po siya sa top 100 most influential Filipinos in the Gulf. And even Miss Desiderio or Dr. Ay, of course, di Of ba? course, him also. Oo, ako din pala. Kasama na natin. Nakakatawa, no? I'm very happy with Ilustrado magazine. Kasi, dati kasi, I don't know yung mga taong involved sa surrounding Ilustrado. But when I was part na ng top 100 nila, parang is a blessing in disguise na suddenly parang nakikilala ko yung mga taong nandun sa list. Exactly. Oo, parang kaya thank you so much Ilustrado for the chance na naisama nila ako for this
for last year, kasi that Yes, was for 2016. exactly. Gaano na po katagal ang The Medical City dito? Ang clinic po natin dito ay nag-ooperate na for a year and almost 4 months. Medyo baby pa po tayo. No? Oo. Nagkaroon lang po tayo ng mga konting challenges sa pag-start natin, being this is the first venture natin dito sa Middle East. Okay. So, Doc, para po sa mga listeners natin, can we share kung ano yung mga services na ino-offer natin para alam nila na kapag ito yung problema nila, they should go to the Medical City. Yeah. Meron po tayong cardiologist, Okay. licensed cardiologist dito sa Dubai. We have an internist also. We have 2 OB-gynecologists. We have 3 general practitioners. Okay. We have a dentist as well and a dermatologist. Okay. Pero kasi karamihan po kasi sa mga OFWs, of course, they're working under one company, and we would like to ask, if let's say, pag di ba kung nagkakasakit sila, Yes. and meron ba kayong tawag doon, HMO pa ng tawag doon, yung parang We have health insurance card? companies. Yes, we have about 20 tie-ups with Wow. different insurance companies. Kaya guys, you have to check na kagad ha, your health card. Yes. Baka mamaya kasama dyan ang The Medical City, then better come here para po course. maalagaan kayo ng mga Yes. kapwa-kababayan And Doc, natin. matanong ko lang, yung mga insurance ba is accredited lang dito sa Medical City and Medical City in the Philippines? Accredited po ang Medical City Philippines. Wow. So Yes. that's good to hear po na kung meron kang health card dito, Yes. you are also accredited back home. Yes, at ang kagandahan po doon, meron tayong tinatawag natin sa medicine na continuity of care. For Okay. example, yung isang pregnant woman, dito po siya nagpagamot sa klinika natin sa Dubai, and then gusto po niyang manganak sa Medical City Clark. Wow. I-endorse na lang po niya namin ang mga records niya from Dubai. Oh, that's good. Oo, tapos alam na ng Clark yung history niya. Oo, kasi diba karamihan nga naman Yes. sa mga kababayan natin dito na mas, they would still prefer na mga anak sa Pilipinas kasi nandun ang nanay, nandun si Yes, ganito. exactly. Diba? Iba yung confidence mo na mga anak ka, magli-labor ka na natin yung buong pamilya mo. Tama. At So- the same time po, pagkapanganak niya sa Clark, yung pong mga records naman niya doon, yung postnatal care niya, Ililipat naman ililipat dito. dito. Para pagbalik ng pasyente dito, alam din namin kung anong nangyari sa kanya sa Clark. Yun po ang kagandahan nun. So for all the mothers out there, or Oo. soon to be mothers, at Yes. least you have the Medical City here in Oo, Dubai. parang yung and talagang in the it's 100% support talaga sa mga OFWs because maaaring dito ka magpa-check up and then later on your plan is doon ka nga sa Pilipinas mga anak, so at least nandyan pa rin sila behind you sa lahat ng medical assistance na kailangan mo. Yes. Okay, pero Doc, as a doctor, we would like to hear from you. Ano yung mga common na mga sakit na mga Filipino na nagpa-check up dito para at least maging aware sila kung ano yung mga dapat nilang iwasan? Yes. Ang karamihan po sa mga naranasan natin dito sa clinic, marami po tayong cases ng hypertension. Talaga? Usually, Doc, saan Stress. nila nakukuha yung mga ganun? Primarily, it's due to stress. Oo. Yung diet po nila, mataas yung mga cholesterol level. Tapos, dahil hindi rin sila nakakapag-exercise. Tapos, syempre, pagka medyo tutok sila sa trabaho, wala silang ample time to rest. Minsan ang tulog, 2-3 oras, 4 na oras. Totoo, aray ko. Ako ba yung chinek up nyo? Parang ikaw nga. Pero ano yung bad effect nun? Kasi like for example, since we're talking about yung kulang sa tulog, ano yung mga bad effects ng mga sa katawan yung medyo kulang ka lagi sa tulog? Nakakabobo ba talaga siya? Hindi kasi Kasi naman ramdam sa ko eh. nakakabobo. Pero bumabagal kasi yung thought trains mo. Oh. Oo, di ba yung bang parang mahina kasi ikaw eh. You are trying to conserve your energy dahil kulang ka nga sa tulog. Pero not necessarily na you're bobo. Oo, pagod Pero may ka lang. slow ka ng Oo, konti. Yes, Talaga. pagod ka lang. Sabi sa'yo, slow lang ako eh. Yan. Yes. At saka yun nga, ang dapat naiiwasan din sana natin yung mga pagkain na hindi masyadong matataba or medyo salty. Kaya lang, pagka tayo ay OFW, talagang busy. So usually you eat yung mga instant foods, which is very high in sodium. Oo, yun yung, kasi nga, mabilis nga naman na yung oras dito eh. Parang, kaya ang iba, kung ano na lang meron dyan, yun yung kinakain. Pero kasi Dok, iniisip ko yung mga na-high blood na yan or people avoiding fats. Eh, wala nga masyadong baboy dito. It's because nga, di ba, it's a Muslim country. Pero nakakagulat lang to find out na may mga nagkakaproblema pa rin pala talaga sa ganun. O is that because nasa lahi nila?
Pwede rin. It's also, it's a multifactorial. Yung may Okay. marami tayong rason. Hindi mo lang siya matutukoy na, dahil lang yan sa stress or dahil lang sa food. Pwede rin siyang genetic. Oo. Oo, yung mga causes niya. So, parang kung meron ka ng family history, mas likelihood na magkakaroon ka rin ng ganon. Kaya kung meron na po kayo sa family history ng ganong kondisyon, So, iwasan mas na. mag-iingat Ingat po na. kayo. Opo. Okay. Okay, so another nakikita ko pong mga problema dito ng mga OFW kasi when it comes to health is because tawag nito, di ba minsan aminin natin, marami sa mga kababayan natin na malakas uminom. Kasi dahil nga bawal dito yung inom, di ba? Yes. You can only just drink sa mga bars or sa mga hotels. Minsan ano kasi yung pinagbabawal dahil since nadi-deprive ka, you have the tendency of to drink more. Excessive. Oo, so Everything in moderation. Oo. pero normally kapag overdrinking ka talaga, ano yung natatamaan sa katawan mo? Maraming bagay Ang liver. Liver ang number 1 dyan sa alcohol. Okay. Oo, and ang liver, yan ang nag-process, nag-excrete ng ating mga toxins sa katawan. So hindi niya nakakayan sa sobrang Oo, dami na kasi. oo. Mapapagod din si liver. Yes, yes. Oo. Kaya hindi talaga maganda. At kahit naman na anong excess na bagay, matamis, hindi maganda. So, Excess everything na too maalat, much. yes. Hindi Hindi talaga. naman, you can eat, I think, you can eat a little of everything so that you will not deprive yourself. Okay. Then I have another question. I don't know if it's a myth or what. Pero kasi sabi nila, dahil puyat ka ngayon, babawi ako tomorrow. Hindi Totoo bang rin. nakaka-recover yung katawan natin sa ganun? Kasi di ba parang the whole week sobrang pagod siya. Okay, sa day off ko matutulog ako maghapon para ma-recover ko yung ilang hours na Oo. ano ko the whole day, the whole week. Ano na yun? Your body is trying to compensate yung pagod na naranasan mo the whole week. Okay. Kaya ka natutulog. Talagang parang bumibigay na yung system. Alright. Pero ang talagang kailangan ay consistent ang iyong pahinga. At least mag-allot ka nung Mm-mm. kung hindi nyo makaya yung 8 hours dahil nga sa busy yung ating schedule, at least 5 hours. At least Tapos, 5 hours. Yes, and drink a lot of water. Water talaga. Oo, kasi Ano, i-hydrate water yung system. Tapos na-excrete ang toxins. Okay, so I think if you really love yourself, I think wala naman dapat magiging excuse para hindi mo siya alagaan, 'di ba? Kasi Yes. nga sa katawan natin ang puhunan natin sa abroad. Kaya 'yon. Okay, so do you have other question? Wala na. Wala na, okay. Siguro, you know what? I have yung isang friend ko and he's so fond of salty foods. Yung Okay. mga patis. I think common na sa Pilipino, no? Mahilig tayo sa tuyo, mahilig tayo sa patis. You know what I told him? I told him, you have to print a photo of your kids. Tapos i-paste mo dyan sa patis so that every time you are so tempted to pour the patis on your food, you will see the photos of your kids and then you will say, oh, I love them more than patis. So you will not put patis on your food anymore. So yun yung mga diskarte na, di ba? How can you avoid yung mga hindi ma-healthy na food? Isipin mo, ano ba yung mahal mo? Ano ba yung mas importante sa'yo? Patis or your family? Exactly. Patis or family? Patis or anak? O, di ba? Of course, you go with the anak. And actually, they are the reason why nandito ka malayo sa kanila para magtrabaho, mag-ipon para sa kanila. Okay. Pero, Doc, I have a personal question para sa'yo. How was it like working dito sa Middle East na a doctor and a Filipina? Paano yung, let's say, you are going to like meet mga non-Filipino, mga doctors? Ano po yung ganong feeling? Mas malaki yung challenges. Bilang ako ay isang babae, unang-una, alam niyo naman po yung kultura dito, no? Pagka sa Middle East, yung kaibahan ng babae sa Yeah, that's kalalakihan. true. At the same time, ako po ay isang Pilipino. So, hindi po laging, hindi po Hindi naman magandang- tayo nadi-discriminate. Yes, hindi naman po, pero medyo mas marami tayong kailangang patunayan sa ating mga sarili at sa iba. Oo, kasi di ba po, may kasabihan nga, di ba? Or this is actually a fact. That, di ba, pag sinabi mo mag-OFW ka, parang let's say from the Philippines, you're actually a doctor, but when you go to abroad and work, magiging nurse ka na lang. So may Yes. mga tipong gano'n. So, what can you say about this, Doc? Oo. Ito with all due respect sa ating mga kaibigang nurses, hindi Yes, naman lang. Ay, Kasi sorry. napakahirap at ng trabaho nila at napakaganda rin ng Oo. kanilang trabaho, no. Pero yun, totoo yun na minsan kasi meron tayong tinatawag na survival para sa ating
pamilya. Oo. Na ito po yung gusto nating ipahatid no sa mga mahal natin sa buhay sa Philippines. Na kami pong mga OFW na nandito sa labas ng bansa, talagang we are trying our best to work hard for our families back home so that they will have a better future, yung ating mga anak. Makapagpadala lang po kami ng tsokolate, napakalaking bagay na po yun. Pero hindi po ninyo alam yung effort that we have to do just to send some chocolates, a box of chocolates for you. Ano. Kaya sana po, yung mga mahal natin sa buhay, na-appreciate din nila yon. Yes. At alam din nila yung mga limitasyon. Okay. Diba? Kasi Yeah, tayo that's po true. ay may mga limitasyon din at kailangan din nating magpahinga, bigyan ng panahon yung ating mga sarili, makapagpahinga, makapag-enjoy ng kaunti para hindi rin tayo ma-stress, di ba? Okay, that's very true, Doc. Ngayon po kasi ako, napakadami kong friends na mga nurses. I don't know why, bakit nalalapit ako sa mga nurses, promise. Pero, para po sa mga listeners natin, yung, lalo na yung mga nasa Pilipinas, and they wanted to come here and work as a nurse. So, normally, ano po yung qualification na hinahanap ng mga clinics or ng mga hospital dito sa UAE? Alam niyo po ako, talagang maipagmamalaki ko na lahat ng clinic dito sa UAE, lahat ng hospital, laging may Filipino Oo. nurse. Yes. Wala kayong PLC kasi talaga tayo. Yes, wala po kayong pupuntahan na medical facility na walang Filipino nurse. Dahil ito talaga yung parang trademark natin. Oo. Bakit? Kasi ang Pilipino sadyang mapagmahal at mapag-alaga. Totoo Even yun. the government hospital, I Yes. think they have also Loads of Filipino. No, and I think that's also one of the reason why maraming DH na ng mga nani, di ba, na kinukuha sa ibang bansa because iba talaga mag-alaga ang Yes, Pilipino. yes. Okay, so let's go back, Doc, with let's say, I have a friend in the Philippines, parang gusto niya magtrabaho as a nurse dito sa UAE. What do they need to prepare? Ano bang qualification normally ang hinahire dito? Ang sa nurses po, kailangan meron silang at least 2 years Experience. sa Philippines and they have to take the exam. Kung sa Dubai po kayo magpa-practice, kailangan po ninyo ng DHA. Okay. Pag sa Abu Dhabi naman, HAAD. Alright. At pagka sa Northern Emirates, MOH. Oh, so tatlo pala. Hindi ko alam about sa MOH. Yes. Alam ko yung HAAD and DHA. Okay, so for the DHA or this HAAD, Doc, can they take the exam while in the Philippines or they have to come here? Yeah, sa Philippines po, nasa Ateneo ang ating testing center. Ayun, so you know where to go, guys, ha? Sa lahat ng mga Yes. friends ko dyan, ng mga nurses, ayun nga, take the HAAD or DHA muna or prior to MOH. coming here. Yes. Or else, hindi talaga na-hire nang walang Kung DHA. darating sila dito, they can still take it here. Pero syempre, you know, yung preparation, pag-upload ng kanilang mga papeles, mas maganda na aalis po kayo sa bansa na meron na kayong siguraduhang pupuntahan. Oo. Kasi napakahirap po na lalabas tayo ng Nandito, bansa at oo. kailangan po dumadaan tayo sa tamang proseso, dadaan po tayo sa Totoo POPA. yan. Kasi guys, may mga friends nga ako, sabi nga marami akong friends talaga na nurses. Some are na hindi nakakuha ng DHA. Yes. They are working as a receptionist sa mga veterinary clinic, yung tipong ganun. But they have a good experience in the Philippines. It's just that wala silang DHA. Meron po tayong mga nurses dito sa The Medical City Dubai at isa po sa aming mga projects, kung meron kayong interest na makapagtrabaho dito, Okay. pwede nyo naman po kaming sulatan at Oh. tutulungan po namin kayong gabayan kung ano yung mga requirements para sa isang nurse na makapag-exam sa Philippines. Dahil lagi pa rin po nating pinapayo na dyan na po kayo sa Philippines mag-exam Oh yeah. at tutulungan na lang natin sila kasi po dito marami naman din tayong Yes, mga kilala na nangangailangan ng nurses. Lagi naman pong may vacancy for nurses. But can we share, Doc, if we say how much yung kailangan nilang bayaran for taking that exam? Yes. Sa nurses po, I think it would be about 2,500 Dirhams. dirhams. Oh. And that would be about 25,000 pesos, 27. Philippines. Yes. Okay. So 2,500 here in UAE and 25,000. Yes. In the Philippines. Okay. Okay. So, another question about nurses is, yun nga, may ilan tayong mga kababayan na they came here, pero they don't have the exact 2 years of experience. Is there some way where they can accumulate yung magiging 2 years ng totality ng experience nila? Unfortunately po, wala. Wala. Kaya So, better- po, kailangan, bago pa sila umalis ng Philippines,
mas maganda talaga na nakumpleto nila yon at nakapag-exam na sila. Bago sila pumunta dito. Yes, yes. Oo, kasi I have some friends talaga na talagang gusto nila maging nurse. But then because of that situation na hindi sila aware, ayun, ngayon sales lady yata sila, parang tipong gano'n. Nakakalimot. Hindi naman natin minamalit again yung mga sales ladies. But then, syempre, kumbaga, puso mo yun Profession di ba, as a Oo. nurse. And inaral talaga yan. Kumbaga, Oo. naggugol ka na ng oras ng 4 years yata yung Yes. nurse, and then suddenly hindi yun yung talagang, pero kasi passion din nila Yes. yan. So sayang naman. Oo. Kung hindi nila Eh, kaya guys, sa lahat ng mga nurse dyan, alam nyo na po ang gagawin nyo. Huwag po tayo ura-uradang Yes. pumunta sa abroad nang we are not properly informed of what to Yes. prepare. Okay, Doc, my next question is, yung nga about sa lifestyle ng mga kababayan natin dito sa abroad. For example, yung tipong madalas sakitin sila or yung hindi na sila fit sa work. Would you recommend na uwi na lang sila? Or paano yung mga ganun? Kasi di ba may mga kababayan tayo na parang hindi mo alam kung yung sobrang sakitin na talaga sila. Alam niyo po ang kagandahan at ang pinapagpasalamat ko lagi sa gobyerno ng UAE ay talagang ginawa nilang mandatory Oo. ang medical insurance. That is already implemented in Abu Dhabi, and the Dubai government is also implementing it right now. And nagpapasalamat po tayo sa gobyerno ng UAE sapagkat nakikita nila yung kalagahan ng kalusugan. Oo, kasi alam mo, I have one follower dati, nagkaroon siya ng cancer. Yes. He is very thankful because of the insurance. Almost half Yes. of the gastos talaga niya nakatulong sa kanya ang insurance. Kaya guys, if you know that, let's say if you're working in one company na wala kayong insurance, napaka-risky niyan. Kasi, oo, aminin na natin, medyo toxic ng konti ang buhay abroad, especially kung masyado mong in-enjoy ng sobra ang iyong life. Diba? So, nakakalimutan mo yung kaimportansyahan ng iyong kalusugan. Eh, ang tanong, may insurance ka ba? Yes, age security rin naman nila Oo. sa At sarili nila. responsibilidad po ng inyong mga employer na kayo po ay bigyan ng insurance. Doon din po sa insurance natin, no matter if it is a basic insurance, Oo. kasama po na ibinigay ng gobyerno na meron po yung diabetic coverage, diabetic screening ang tinatawag po. Okay. So, if you have an insurance policy, at lalo na meron po kayong mga simptomas na nararamdaman, at meron po kayong family history, you can always go to the affiliated clinics ng inyong insurer at magpa-diabetic workup. Covered po iyon, wala po kayong babayaran, kasama po yun sa insurance ninyo. So Okay. you're telling, Doc, lahat ba ng insurance, kahit yung Yes. pinakamurang insurance is covered pa rin Opo. ng mga diabetic? Yan po ang binigay na coverage ng gobyerno ng Dubai para Okay. sa atin. Okay. So in short, wag lang po kayo basta-basang tumatanggap lang ng insurance. So you have to know Yes. ano talaga yung package noon. Kasi, di ba kung meron naman pala mga services dyan na libre or mura lang din naman, why not grab the opportunity, di ba? Yes, libre po yun, walang bayad. Kasi marami kasi sa mga kababayan natin nahihiya eh. And they don't want to talk about yung mga sakit-sakit. Yes. Pero actually, prevention, the best way na ma-prevent yung sakit is malaman mo how you will prevent. Tama ba sinabi ko? Tama, tama. At ang kagandahan po, at kaya po nandito kami, ang The Medical City, kahit po meron lang kayong mga tanong ng pangkalusugan, tanong tungkol sa inyong mga insurance, di pumasok lang po kayo sa clinic namin. You are Oo. very much welcome. You can Saka ask laki ng us. lobby nila para ma-accommodate kayo. Opo, you can ask us kung ano po yung mga benepisyo or coverage nun. Tutulungan po namin kayo. The Medical City has been established Oo. for that particular reason. And they are very accommodating actually. Pagpunta mo pa lang dito, all Filipinos were smiling already. So, Eh, normal Bawal sa na atin kasi yan. bangon. Okay, when it comes to mga medical records naman, kasi nga, ito nga, I have, sabi sa'yo, I've been doing the vlog for 5 years. Ang yung common question na natatanggap po sa akin is, Sir, I used to have TB sa Philippines, may scar ako sa lungs, pwede ba ako magtrabaho dyan? Okay. So, ano po yung tamang sagot dito, Doc? Okay, ang tamang sagot po dyan, if you're a you're going to have a new work here, Oo. and i-issuehan pa lang po kayo ng visa, at na-detect po ng gobyerno na meron kayong TB scar, mare-reject po ang inyong visa application. yes. Automatic. Automatic. Papauwiin po kayo Kahit sa sinasabi nila na they have like a medical record stating na magaling that na cured sila. na sila. Yes.
Hindi po talaga. Basta nakita po, kahit po hindi kayo positive, pero nakita na meron kayong scar sa inyong lungs, post-TB, nag-treat Oo. kayo, hindi po ito i-allow ng gobyerno. Pero, if you have it, you're already here, for example, 3 years na kayo Yes. nandito, nag-develop yan, meron naman pong mga facilities ang government na ina-accept ang pasyente at hindi naman din-deport. Okay. So, meaning, Yung mga new visas new na. visas lang. Pero, Doc, wala po bang way or nabubura yun? Or Yung mawawala scar? Wala po. Kasi scar na nga siya, Unfortunately. no? Yes. Opo, Hindi yun siya po pwedeng kasi lagyan ang- yung scar, parang tatuan mo, wala na yung Or scar. hindi siya pwedeng inuman ng gamot or something, so wala na siyang... Hindi, na ang TB po ay talaga namang nagagamot, Oo. iinuman natin ng gamot yan. Oo. Pero yung Curable scar naman po siya. Wala na ay siya. hindi talaga siya natatanggal. okay. Although may mga nagkaka-TB na wala namang scar. Yes. Pero may mga TB na So yun. So Yes. pwede namang may TB ka dati, Hindi pero like since scar. wala kasing scar, at cured ka naman, Okay. Okay that will lang. be okay. Yes. Pero may mga TB po na siguro nung nagka-TB sila, medyo malala yung kanilang pagkakasakit, nagka-scar po ang kanilang lungs. So yun guys, malinaw po ha. We're really sorry if that's your story ng kalusugan nyo. Pero it is better na at least alam mo na, Yes. di ba? Kaysa naman mag-spend ka ng pera, pumunta ka dito, Time and effort. then apply a job for how many months, tapos later on pala, hindi ka rin naman mabibigyan ng employment visa. Okay, sige Sorry go ahead po. Pero papaalala ko lang po ulit yung kahalagahan na tayo ay dumadaan sa tamang proseso. Sinusuportahan po natin ang proyekto ng POEA. Yes. Kasi po dito, ang gobyerno po natin ay hindi lamang sinasabi ng iba na masyadong mahigpit or hindi makatarungan sa pagpapaalis sa mga Pilipino. Hindi po, ang gobyerno po ay naglalagay ng programa to protect us. Kaya po kung Totoo tayo yan. dumaan sa POEA, makikita na po sa Philippines pa lang na meron kayong TB scar, sasabihin na nila sa inyo na hindi kayo ma-approve dito. Okay. So you will have less heartache, less gastos, Totoo yun. less trouble for Hindi, yourself. kasi mas masakit kasi tanggapin na yung nandito ka na eh. Yes. Di ba, nandito ka na, nakandito ka na, tapos biglang hindi pa rin pala. Mas mahirap yun na naglabas ka na ng pera, hindi na siya babalik. Pero kasi, Doctor, there are some cases na they are okay on their medical in the Philippines. Bakit may mga ganong nakakalusot na pagdating dito, may problema pala? Baka kasi hindi na-detect. Hindi Oo, siya so- na-detect. Kaya mas maganda talaga. For example, kasi kumuha rin po kami ng mga ibang staff namin galing Philippines. So, Oo. yung ibang nurses natin galing Philippines. And they had their own medical check-up prior to their Oo, kasi mag-check up ka ulit departure pagdating dito. from Manila. So, doon pa lang po sa Philippines, nakita na kung ano yung kung may mga sakit sila, kung Oo. normal ang kanilang mga blood CBC or whatever, yung kanilang x-ray normal. Tapos pagdating dito po, inuulit naman yun eh. Oo nga eh. So, Oo. hindi ka rin makakalustod kung talagang Hindi meron makakalusot. siya. Yes. Kasi baka iisipin po ng iba, wag naman, pero babayaran ko na lang para makalusot ako. Hindi po kayo makakalusot kasi po dito, gobyerno po ang gumagawa. And ako guys, I've been like helping Filipinos talaga on their travels going to Dubai. Pero because of some facts, okay, na may mga nakababayan po tayo, lalo na yung mga nagtutourist visa, Yes. na dumaan sa, basta yung connection story niya para lang makarating dito as a tourist visa. And unfortunately, wala silang kamag-anak dito. And then later on pala, parang naloko lang sila. Yes. Eh dito ko po nakita yung importansya ng mga Philippine immigration officers natin na Yes. nag-i-screen. Kasi like ngayon, nandito na siya, wala siyang kamag-anak, hindi siya makauwi dahil patapos na yung tourist visa niya, for example. Ngayon, patapos na yon, gusto niya nang umuwi. Pero paano naman yung ginastos ng kung sino may taong involved sa pagpapapunta sa kanya dito? Paano niya mababayaran? Kaya guys, mabuti pa rin po talaga na katulad mo, Yes. a law-abiding citizen, Yes, of course. mas maganda pa rin talaga maging ganun. Tama. Yes, tama. Kasi Lalo na kung wala ka talagang kamag-anak dito, please. supportan na rin natin sa gobyerno natin. Tama. Dumaan tayo sa mga proseso talaga. Di ba gusto naman, we always say we want a change. Yes. And the change has to start within us. That's true. Yes. Kasi hindi mo gagawa ng gobyerno yan kung siya lang. Yes. Kailangan niya yung tulong natin. Pero siguro Doc, may next question will be, ano nga ba yung mga sakit na hindi tinatanggap para sa ma-process ang employment visa mo? Hepatitis. Okay. Kahit anong klaseng class? A, Yes. B, ganun. Yes. Basta hepa. Yes. Okay. HIV. Definitely. Oh. Yes. So, ito yung... Kahit yung sign pa lang, ano? Kasi Yeah. I know one follower,
parang meron doon siyang sintomas pa lang na maaari siya maging HIV positive, automatic hindi na, inano na siya. Sa mga employment visa po, ang mga test na ginagawa ay X-ray to detect tuberculosis, Okay. hepatitis, Okay. A and B, at HIV. Alright, so these 3 na mga sakit na to. So kung ang sakit nyo po ingrown lang, Okay you lang. are free to come. Okay? So tandaan nyo guys ha, please. Tandaan nyo po yung tatlong mga health problems na yon. If you know na may ganun kang history, wag na po. Siguro try nyo magpagaling talaga sa Pilipinas. Yes. Kasi, delikado po kasi dahil nakakahawa kasi. Yun yung reason nun. Singit natin ang Kuruti if how our Kuruti card members will benefit if they're going to come and visit, let's say, the medical city for a check-up and or take any of their services. Yes. So, Doc, ano yung mga services mo currently ngayon na pwede nilang magamit yung Kuruti card? Actually, yung sa Kuruti card, automatic po yun na meron silang 20% discount sa ating dental and aesthetic treatments. Okay. Oo. Sa lahat po ng mga hindi na po cover ng inyong insurance, Yes. makaka-avail po kayo ng 20%. Well, that's good, di ba? At least 20% is a big deal. Yes. Yes. Oo. So, pwede ka na magpalinis ng ngipin dito, Yes. magpa-braces. Ano pa ba? Meron po Katulad ng tayong ngipin mga ni Doc, ang hydration. puti. Veneers. Yes, Ayun. meron tayong Yung mga ganyan smiled na pang-artista. At meron din po tayong mga packages which will not be, of course, under the 20%, Yes. pero exclusive lang po yung mga packages na yun, especially for the Kuruti members. Okay. So Doc, para sa kaalaman ng lahat, how many times nila pwedeng magamit ang Kuruti? Kahit po ilang beses din yung gustong gamitin. So yun yung isang po ang kagandahan of ng becoming Kuruti. a member. It's actually unlimited Yes. use Yes. for 1 year validity. Yes. Ako nga po gusto ko ng Kuruti para sa mga kamag-anak ko sa Philippines kasi napaka-useful niya. Yeah, that's actually true, no? Kasi di ba, if you're just going to think about the payment nung card payment mo, yung amount na yun is Napakaliit. kapag ginamit mo talaga siya sa tamang sino yung mga participating merchants mo, alam mo naman kung saan mo sila magagamit And the participating merchants are yung mga importante naman, di ba? Yes, lahat That's ng right. Market segment is meron siya. Oo. And hindi lang siya dito magagamit mo here in UAE plus pag umuwi ka back Philippines. home in the Yes. Philippines. Okay, And so even Medical City there is also Yes. accepting cards. Opo. Yes. Ang The Medical City Philippines po ay membro Yes. ng Kuruti. True. wow. Okay, so Doc, siguro for sure itatanong na kagad ng mga listeners natin, what time do you open dito po sa The Medical City? Ang The Medical City Dubai po ay open 7 days a week. Okay. Yes, and from 9 a.m. to 9 p.m. At saan kami makikita? Dito po kami along the Yafa Street, yung 2nd December Street po. And it's very familiar, lalo na guys kung alam nyo somewhere dito sa Jumeirah area ba to, Jumeirah may area. malaking flag. Yes. Yeah, yan na po yung pinaka-nearest landmark nyo kagad. Kasi nahanap ko siya kasi naglakad ako kanina. So, finally, I'm here sa The Medical Yay! City. So we are inviting you guys to visit the Medical City here in Al Diapa Yes. and near Jumeirah, along Yes. Jumeirah Road. It's between Jumeirah and Al Wasl. Yes. Oh, and paulit-ulit ko pong sinasabi na hindi guys, kailangan pumunta ka lang sa mga clinic or sa mga hospital kapag may sakit ka na. Exactly. Pwede kang pumunta dito for check-up, for mga dental clinics, mga yung tipong gano'n. Derma. Oo, pampaderma, pampaganda, pampaayos ng mga smile nyo, di ba? Gusto niyo pong malaman kung anong coverage ng inyong insurance, walang Yes. magtuturo sa inyo, pwede rin po namin kayong tulungan. So nandito po si Dr. Becky para tulungan tayo sa Yes. lahat ng medical Needs natin. ninyo. Yes. And of course guys, alam ko po na marami po sa ating mga kababayan dito sa UAE na alam ko busy po tayo sa trabaho natin, sa pamilya natin, or sa mga ibang bagay na ini-enjoy natin. So sometimes wala tayong time para talaga direktang bumisita dito sa The Medical City. But maaaring gusto niyo mag-inquire through like landline or online. Ayan, si Dr. Becky will share to us yung kanilang hotline number. Yes, our landline is 04-343-4265. Okay, and do you have like website po para mas makita na yung full services na ino-offer ng The Medical our City? website is www.samatmc.ae.
Okay, so I think guys, sana po nakatulong po ang Pinoy Expat Program tonight para po makarating tayo. Kumbaga maiparating natin sa mga kababayan natin na maaaring nakikinig ngayong gabi, yung maaaring nandito po sa UAE, o maaaring pong nasa Pilipinas na nakikinig ngayon para po magkakaroon sila ng idea Yes. kung ano nga ba po ang The Medical City, what are the services they're offering, ano yung serbisyong pang Pilipino na binibigay nila, and of course, the benefit of becoming a member of Kuruti Card. Exactly. Okay, and at the same time, ano nga ba yung mga dapat yung iwasan kapag, let's say, nasa ibang bansa na kayo, let's say, gusto nyo magtrabaho dito. Alright, I think before we say goodbye, Doc, can we have like a health message? Okay? Tama ba yun? Health Yeah. message? Message to all. Our viewers, to all our listeners, how they can really take good care of their health while working abroad. Yeah. Alam niyo po, ang sa akin, kailangan talaga yung on-off prevention. Sabi niyo nga, na-mention po ninyo kanina, hindi lang yung pag may sakit na tayo, tsaka lang tayo pumupunta sa klinika, no? Kailangan po talaga yung prevention, kaya nga po nabanggit ko rin, yung sa diabetic package ng government, sa insurance natin. At napaka-importante din yung lagi tayong nananalangin. Kasi kung tayo laging nananalangin, meron tayong mapapagsabihan ng mga sama ng loob natin sa Panginoon. Oo. So, it creates peace in our hearts. I Ako think kasi that's tama very po. important. Kasi yung explanation niya ng some of the books na nabasa ko na is because yung mind mo is sinasabi kasi na however big your problem is, because there's God na bigger than our problems. Yes, true. Sinasabi ng utak mo na okay, kalma ka lang and everything has solutions. So nakakalma ka, napabawasan yung stress mo, yung heart rate tension And mo. at the end of the day, ang Masarap. pinakamagaling pong manggagamot ay ang Panginoon. Exactly. Tama, tama. Yes. Yun. Okay, and ako naman, may message again guys, before tayo mag-goodbye, is that, guys, mas mahal po ang stage na nagko-cure ka na Yes. kaysa yung gumagastos ka per prevention. How about you, Miss Lynn? Yes, health is wealth, sabi nga nila. Ah. So, siguro sa atin, lalo na sa mga lahat ng OFWs, kasi dito sa ibang bansa is very mahirap po talagang magkasakit. Kasi pag nagsasakit ka, sarili mo lang eh. Exactly. Wala kang makakasama. Siguro At kailangan minsan napapabayaan yung Yes. health, mas focus sila doon sa sideline pa ako, kulang pa kasi. Yes. Kahit pa ako dito. Naaabuso yung katawan. Naaabuso natin yung katawan natin na hindi natin namamalayan. So, for us siguro is, kailangan talaga natin, alagaan talaga yung sarili natin. Kasi nag-iisa lang tayo dito eh. Yes, amen to that. Yay! Okay, so I think that's all for tonight, guys. We would like to say thank you again, Thank you Dr. so Becky much, Desiderio, for the Rudy at time. Junie. And finally, nagkita na rin kami. So, makukumpleto ko na yung 100 people. Yes! Yun lang guys, good night to everyone. Don't forget to pray before sleeping po. Bye! Bye!